So, isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex Mel and welcome back to our 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. May kalawang araw na nga po pala natin para po sa ating serye na 365 Daily Devotions Seminary Edition. And for our topic po for today ay letter B. Bakit nagkatawang tao si Kristo? Active obedience. And for our scripture po, you can find it on book of Romans chapter 5 verse 19. And basahin po natin yung talata. For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. And for the Tagalog version po, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. And tayo naman po itadako po para sa ating mga katuruan. Number 1 po ay Jesus becomes fully human to fully obey the Father. And sabi po doon na si Jesus daw po ay naging ganap na tao upang lubos na sumunod sa kalooban ng Ama. Sa pamamagitan po nito, ipinakita po niya ang perpektong halimbawa ng pagsunod na hindi po natin kayang gawin bilang makasalanang tao. And for the second teaching, Jesus represents humankind as the head of new humanity. Ibig sabihin po nun na ay si Jesus po ang naging pinuno ng bagong sangkatauhan na nagdadala po ng bagong pag-asa at pagkakakilanlan sa mga naniniwala po sa Kanya. Sa pamamagitan po nun, mayroon po tayong pagkakataong mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. And for our last teaching, Jesus' active obedience is credited to those who believe in His person and works. Ibig sabihin po nun na ang perfectong pagsunod daw po ni Jesus ay itinuturing na atin kapag tayo ay nananalig po sa kanyang pagkatao at kapag ginawang pagliligtas. Ito din po yung nagbubukas ng daan patungo po sa katuwiran at buhay na walang hanggan. And tayo naman po idadako para po sa ating mga applications. Number 1 po ay believe that Jesus is both God and man. Manampalataya daw po tayo na si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao. Ang kanyang pagiging tao po ang naging daan upang siya ay makasunod sa Ama at maging handog para po sa ating kaligtasan. And for the second application po, believe that Jesus is sufficient for salvation. Magtiwala daw po tayo na ang ginawa ni Jesus ay sapat po para sa ating kaligtasan. Hindi po natin kailangang magdagdag ng anumang gawa dahil ang kanyang sakripisyo po ay ganap at lubos na po. And for our last application, believe that we are made righteous in Christ. Paniwalaan daw po na tayo ay ginawang matuwid sa pamamagitan po ni Kristo. Ang kanyang katuwiran po ay pinagkaloob sa atin, kaya tayo po itinanggap po ng Diyos bilang kanyang mga anak. Dito po nagtatapos ang ating devotion. Maraming salamat po sa pakikinig.